Hello guys! For today's video ay magluluto naman po tayo ng ginataang gulay. At ang mga gulay natin guys ay sitaw at kalabasa. Buti na lang merong nagbigay sa amin ng konting hipon. Kaya may binulog ako sa ginataan natin. Tingnan nyo naman guys yung sitaw natin. Ang ganda. Dalawa yung kulay niya. Kapag nakakakita ako ng ganyang sitaw guys, naaalala kong bigla si nanay ko. Kasi guys, nung nabubuhay siya, lagi siyang nangangalat sa gigi namin. Ay sorry, hindi pala sa amin yung gigi guys. Nakikigigi lang kami. Naaalala ko kasi yung mga inuuwi niyang mga sitaw guys, dalawa din yung kulay. Kaya masaya din ako guys kapag nakakakita ako ng ganyang kulay na mga sitaw. Naalala ko rin bigla ang nanay ko guys. Gusto na guys, baka gumagata pa. Balik na tayo sa ungot guys. Ayan guys, yung ungot po pala ay pinakayod ko na. Kaya ngayon guys ay inabsal-absal ko na lang siya. Yung unang kakapala guys na makukuha natin sa nyog ay itatabi natin. Kasi guys, yan yung huling ilalagay natin kapag nagluluto tayo ng ginataan para malasa yung ating ginataan guys. Yan din kasi yung tinuro ni nanay ko sa akin guys. Kaya ganyan din ako naggagata guys. At yung pangalawang piga pala guys ng gata ay yun ang gagamitin natin pagluto doon sa mga gulay. Doon natin pakukuluin yung mga gulay guys. Pero alam nyo ba guys na may 9 benefits ang coconut milk? Ayon sa akin na research guys, it aids in weight loss, it contains antioxidants, electrolyte balance, prevents heart disease, at pinalalakas niya rin ang ating immune system. Prevention of anemia, nagiging healthy din yung ating buhok at balat. Pagkatapos, may anti-inflammatory properties din siya. O di ba guys, sa inyo pa lang ay bawing-bawi na tayo sa mga benefits. Paano pa dun sa mga ibang gulay guys? At yan guys, sinalagay na natin yung gata dyan sa may kawali. Pagkatapos, nag-chop na rin tayo ng luya at sibuyas. At naglagay na rin tayo ng konting asin. At ilalagay na rin natin yung mga hipon guys na nalinis na natin. Pagkatapos, pakuluin lang natin ng konti para maluto na kaagad yung ating hipon. Bago natin ilalagay yung kalabasa. Ayan guys, yung kalabasa natin ay mukhang fresh na fresh. Kasi naman guys, tingnan nyo yung kanyang kulay. Ang ganda-ganda, yellow na yellow. Pero habang niluluto natin guys, kailangan i-go-go-go-go po natin siya. Para hindi magkulta o mamuo yung gata guys. At kapag kumulo na guys, ilalagay na natin yung magandang sitaw. Yung violet at green na sitaw guys. Ang sarap. At yan guys, habang pinapakulo natin yung mga gulay guys, kailangan natin gino-go-go-go-go para hindi magkutanga yung kanyang gata. O hindi magbuo yung gata lang guys. Para yung kanyang sabaw guys ay magiging malasa yung kanyang gata. Kasi guys, kapag hinayaan mo lang yan, magbubuo lang yung gata sa gilid. Pero kapag minimix mo siya guys, mapupunta yung gata dyan sa sabaw. Malinamnam niya kanita guys, manyaman niya yung sabo. At yun guys, dahil paluto na yung mga gulay natin, inilagay na natin yung unang kaka ng gata. At yan guys, imimix natin ulit para hindi magkulta yung kanyang sabaw o yung kanyang gata. Ulit-ulit na guys. At syempre guys, nilagay na natin yung sili. Syempre, yung mga ginataan, imposibleng wala silang sili guys. Part kasi ng ginataan guys, yung sili guys. Ayan. Basta sa ulam no guys. At mas maganda guys, hindi overcook yung mga gulay natin para makikita pa rin natin yung talagang kulay nila. Yan guys, luto na yung ating ginataan. Salamat sa panonood. Let's eat!